kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Ilang buwan nang nakakaraan matapos sa pilitang ilipad papunta sa dahig sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para harapin ang mga aligasyon sa kanya dahil umano sa siya ang pasimuno at utak ng pagkalagas ng libu-libong mga tao sa Pilipinas na sangkot sa iligal na bisyo. Hindi naging sapat ang paninindigan ng Pangulo noon na ang kanyang ginagawa ay para sa bayan para matigil ang mga epektong masama sa ating bansa dulot ng iligal na bato. Marami noon ang natuwa sa ginawa ng dating Pangulo, lalo na ang mga naging biktima ng mga gumagamit dahil nabigyan sila ng hustisya nang mahuli o matodas ang taong sangkot sa iligal na gawain na siyang naging perwisyo sa kanilang buhay. Pero ganun pa man ay may mga pamilya rin ng mga sangkot sa kalakaran ng iligal na bato ang nagkikimkim ng galit sa dating presidente dahil sa sinapit ng kanilang mahal sa buhay na alam rin nilang sangkot sa masasamang kalakaran. Mga pulis noon na bara-bara at iskalawag ang siyang may pinakamaraming kapalpakang nagawa sa pagpatupad ng programa ng dating presidente. Pero natural lang na si Rodrigo ang siyang sasalo ng lahat ng epekto ng kapalpakan ng kanyang kapulisan. Sa pinakahuling balita ay sinabi mismo ng anak ng dating Pangulo na malaki ang ipinayat nito habang patuloy na nakadetain sa ICC at naghihintay ng kanyang kapalaran sa kanyang mga kaso. Inilakad ng kanyang mga abogado ang sanay pansamantalang paglipat nito sa ibang nasyon, pero mananatili pa rin itong bilanggo ng ICC habang hindi pa rin natatapos ang kanyang kaso. Interim release ang sigaw ng kanyang mga abogado. Mas gugustuhin nilang mailipat sa ibang nasyon ang dating Pangulo at doon muna mamalagi habang hinihintay pa ang kalalabasan ng kanyang kaso. Lumabas ang pangalan ng ilang nasyon na nais puntahan ng dating Pangulo. Ito raw ay ang mga bansang Australia at Belgium, pero hindi pa man daw napagbigyan ng ICC ang hiling ng kampo ng dating Pangulo na pansamantalang kalayaan ay hinindian na raw ito ng mga nasabing bansa. Ayon sa iba, isa raw sa mga rason kung bakit ayaw ng mga bansang ito na kopkopin ng dating Pangulo ay dahil raw sa mga pinagsasabi nito noong kasagsagan ng kanyang kapangyarihan. Mind you, Human Rights Commission, tarantado por la there is no law. There has to be a law. Do not keep on complaining about my mouth because my mouth is not the problem. It cannot bring down a country, but it can erase a generation of right thinking. Ang issue dito hindi yung bunganga. We are a nation na napakaraming adik. Itong Amerika, itong mga EU, itong mga progressive countries, they kept on hammering the issue against it. Sabi nila marami ng 3,000 na daw ang patay. Hindi na lang inisip na mga ulol na to. Putang ina nila. Para maintindihan ng mga putang ina. Pero walang itong pare, pero hindi sila kasali sa putang ina. Alam mo, hindi naintindihan nila. Sabi nila, Duterte, may death penalty noon. Wala man nangyari. Ganun rin. Bakit mo gustong ibalik? Ulol, hindi ka naman tarantado. Hindi ako ang presidente noon. Ako ang magpakulong trabaho. Pero pag nagkamali kayo, do it, mag-kidnap ka on the pretext of drug. Putang ina mo pa. I have dissolved Davao Vice. Ang kawayan ng mga yan, gago na putang. Paghuli ng babae, dalhin sa opisina, gamitin, kunin pa yung pera.
Ayon sa abogado at assistant counsel sa ICC na si Cristina Conte, wala raw umanong bansa ang gustong tumanggap sa dating Pangulo. Dagdag pa ng abogado na karaniwan daw ay tinatanggihan ng ICC ang pansamantalang pagpapalaya para sa mga kinasuhan ng malalaking krimen tulad ng genocide o mga krimen laban sa sangkatauhan. Kaya wala raw kasiguraduhang maibibigay ang hiling ng mga abogado ng dating Pangulo na mabigyan ito ng pansamantalang kalayaan kahit na sa ibang bansa pa ito dadalhin. Kung gaano kaporsigido ang mga taga-suporta ng dating Pangulo na mapalaya ito, ay ganun din kaporsigido ang mga kontra sa kanya at talagang ipinipilit na dapat ay manatili sa ICC si Rodrigo hanggang sa lumabas ang sentensya sa kanyang mga kaso. Sa edad na 80 ng dating Pangulo ay talagang hindi maganda ang sinapit nito na ikinulong pa siya sa ICC, kaso may mga rason naman ang kasalukuyang pamahalaan kung bakit sila nakipag-ugnayan na tumulong sa Interpol na siya namang naging dahilan na pagdala sa dating Pangulo sa ibang bansa para litisin. Tanggapin man ng iba o hindi, pero kung hindi sana nagkaroon ng matinding awayan ang kampo ng mga Duterte at Marcos, ay hindi sana nangyari ito sa dating Pangulo. Kahit pa na maghugas kamay ang kasalukuyang Pangulo, ay alam ng lahat na hindi ito mangyayari kung hindi sila nagkabanggaan ni Rodrigo Duterte. Ang mga malulutong at matitinding mura na inabot ni Bongbong Marcos sa dating Pangulo at sa mga anak nito ang siyang pinakamalaking dahilan kung bakit sa huli ay bumira ng pailalim si BBM. Hindi masama ang umasa, pero sa sitwasyon ng dating Pangulo sa ngayon ay napakalabong maibalik ito sa Pilipinas. Panahon ng kalaban ng dating Pangulo dahil sa edad nito. Hindi mo naman siya pwedeng sisihin kung bakit niya binalatan ang kasalukuyang Pangulo dahil may sariling paniniwala naman si Rodrigo kung bakit niya ginawa yun. Pero hindi rin may aalis ang naging konsekwensya sa kanyang ginawa, kaya siya ngayon ay nandoon na sa ICC. Siya lang ang nakakaalam kung gaano ito ka-stressful pagdating sa kanya, na imbes na siya ay nag-i-enjoy na lang sa kanyang pagretiro sa Pilipinas, ay kabaliktaran pa ang nangyari dahil sa matinding stress ang ibinigay nito sa kanya, pati na sa kanyang pamilya, bunga ng awayang naganap sa kanila ng dating kalyado. Ang tanong, umaasa ka pa ba na makakauwi pa ng Pinas ang dating Pangulo sa mas lalong madaling panahon? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.